Kinben Book 5, Chapter 73. Kukuhanin na namin ngayong third quarter ang momentum ng game. Sabi nga sa isip ni Coach Cervantes, pinagmasdan nga niya ang pagpasok ng kanyang 5 manlalaro at wala muna rito si Marlon Magbuo. Gusto niyang ipahinga pa ito ng ilang minuto. Kita nga niya kanina ang paghaplos nito sa dibdib at braso dahil sa pisikalidad na binibigay ni De Guzman. Magkaganoon man ay natutuwa naman si Isaiah dahil sa kabila ng nangyayari ay ramdam niyang hindi bumabagsak ang kumpiyansa ni Marlon. Kahit nga nang matapos ang second quarter ay hindi man lang niya naramdaman kina Mover ang frustration kahit lamang ng 5 ang Palawan. Kahit nga si Baron ay parang wala lang ang nangyaring pag-outplayed sa kanya ni Aguilar. Bumangal na nga lang ito ng asarin ito ni Larry. Sa 6 na laro nga nila ngayon sa Mimaropa League ay nakita ni Isaiah na nagkaroon na ng magandang chemistry ang mga players niya. Ito rin ang gusto niyang mangyari at magiging malaking factor ito para sa kanila sa paglalaro nila sa Maharlika League. Maging si Dre Sanchez nga ay nakikita na rin niyang paunti-unting nagiging komportable sa mga kasamahan nito. Kumbaga, matatapos ang Mimaropa League na marami silang natutunan at marami ring improvement na nangyari. Pero sa ngayon, ang iisipin ko muna ay ang game na ito. Sabi pa nga sa isip ni Isaiah at napapalakpak siya sa kanyang mga players. Sumenya si Isaiah at nakuha agad ito ng kanyang mga players na sina Mendez, Romero, Sanchez, Ibanez at Lee. Makakatapat naman ng mga ito ang starting lineup ng Palawan at si Derek Soco nga ay napatingin sa kakampi niyang si Lazaro. Ibigay mo sa akin si Mendez kapag nasa atin ang depensa. I'll be the one who will stop him. Sambit nga ni Soco at tumango naman si Lazaro. Narinig nga rin ito ni Reggie at Tank. Nagkatingin na ng dalawa at napahanda na sa pagdepensa dahil sa kalapan ng unang possession ng bola ngayong ikatlong quarter. Pagdating nga ni Ricky sa side nila ay napaseryoso agad siya ng si Soco ang humarang sa kanya. Ang crowd nga ay ganito rin ang naramdaman at si Mendez ay mabilis na napaatras nang biglain siya ni Soco ng sundot sa bola. Nagawa nga niyang iiwas ang bola at pagkatapos ay naging alerto si Ricky sa galaw ng kanyang mga kampi. Napatingin nga siya sa kanyang Kuya Maki na bigla na lang tinakbuhan si Lazaro. Nagcut ito sa depensa ng Palawan at dito nga ay agad na umatake si Mendez. Sinalubong niya si Soco at pagkatapos ay bigla siyang kumaliwa at yumuko. Isang duck in move ang kanyang ginawa laban kay Soco. Dito nga ay agad niyang ibinato ang bola sa sahig ng court. Isang bounce pass ang kanyang ginawa matapos iyon. Subalit, napaseryoso si Ricky nang lumitaw pa rin si Derek. Ang bilis nito at nagawa nga nitong mapalo ang bola. Nang makita naman ito ni Reggie ay isang mabilis na biglaang pag-ikot sa katapat niyang si Sanchez ang kanyang ginawa. Sa kanya napunta ang bola at si Ricky naman ay mabilis na hinabol si Soco. Ibinato naman ni Aguilar ang bola papunta sa kanilang side. Dito na nga napatayo ang ilang mga manonood dahil si Mr. Speed ay nagawang sabayan ni Mendez. Mabilis nga talaga ang isang ito, kaso I will beat you pa rin in terms of speed. Bulalas nga ni Derek sa isip at bigla na lang dumiin ang sapatos niya sa sahig at dito nga ay makikita ang pagsambot niya sa bolang bumagsak sa kanilang daraanan. Siya nga talaga si Mr. Speed. Nasabi na nga lang ni Ricky na bigla ring binilisan ang kanyang takbo para subukang pigilan si Derek. Kaso sa paglapit niya rito ay bigla na lang silang nagkabanggaan. Napaatras si Ricky kaso si Soco naman ay bumigla ng tira sa basket at kasabay noon ay ang pagsilbato ng referee. Tinawagan ito ng foul si Mendez na sinundan ng pagpasok ng bola sa basket. Basket counted. Bulalas pa nga ng referee at makikita nga si Derek na pagkalapag ay agad na tiningnan si Mendez. I know I can beat this guy. Wika pa nga sa sarili ni Derek na naglakad na nga papunta sa bonus area para sa kanyang one shot. Lamang daw sila sa bilis, sa height at kung mas magaling daw si Mendez sa kanya sa scoring ay kaya naman daw niya itong tapatan. Isa pa, mas matindi raw ang pangangailangan ni Derek na manalo kung kaya gagawin raw niya ang lahat upang mailampaso ang Calapan City sa labang ito. Hinalit pa nga ng bola ang basket nang pumasok ang bonus shot ni Soco. Dito na nga rin nag-ingay ang kanilang fans at ang cheer para kay Derek ay mas nangibabaw matapos ang 3-point play na iyon. Kung mananalo kaming ganito ay walang problema sa amin. Sabi na nga lang ni Tank sa sarili at sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na dumepensa ng ayos. Habang pinapatalbog nga ni Ricky ang bola
ay napatingin siya sa nag-aabang sa kanyang si Soko. Kakaiba raw ito ngayon. Pinagmasdan niya ng pasimple ang mga mata nito at hindi raw ito ang Derek na nagpunta noon sa kanya. Hindi magpapatalo ang isang ito. Sabi nga ni Ricky, at sa pagdating niya sa harapan ni Soko ay dito na niya pinatalbog ng mababa ang bola. Pinalipat niya ito ng kaliwa at kanan. Makikita nga rin ang alerto niyang mata sa gagawin ni Soko, at nang makita niya ang paglapit ni Marky para sa screen ay dito na nga siya umabante. Bumangga si Soko rito at magkakaroon sana ng switching, kaso napaseryoso si Ricky nang makahabol pa rin si Soko sa kanya. Umiwas ito sa kanyang kuya Marky at agad din siyang nadikitan ni Derek na nagpahinto sa kanyang momentum. Pakiramdam tuloy ni Ricky sa mga nagbantay sa kanya rito sa Mima Europa League ay tila si Derek Soko raw ang pinakamagaling sa mga sandaling ito. Napatras nga si Ricky at nakita niya rin ang kanyang kuya Maki na paparating. Alam nga niyang walang laban dito si Lazaro, kung kaya agad niyang ipinasa rito ang bola. Pagkatapos noon ay agad din siyang tumakbo, kaso nang mapatingin siya sa kanyang kuya Maki ay pinagtutulungan na ito ni Aguilar at Lazaro. Isang double team defense ang binigay rito ng Falcons. Makikita nga rin sa bench ng Palawan ang pagngiti ni Coach Torres. Nakikita kong kaya na ni Derek na depensahan si Mendez, kung kaya si Romero ang kailangan naming i-double team. Maki, bulalas naman ni Ibanez na mabilis sa tumakbo at lumapit dito. Agresibo namang hinarangan ito ni Yuson. Si Dre Sanchez nga ay mabilis na nagpunta sa likuran ni Romero para kuhanin ng bola, kaso napaseryoso ang mga taga-Kalapan nang lumitaw si Soko at pinalo ang bolang ipapasa ni Romero. Naiwan naman si Mendez dahil sa pagharang ni Tank. Nagulo ang rotation nila dahil doon at makikita nga ang mabilis na paghabol ni Sanchez kay Soko. Ang bilis ng Soko na ito. Sabi nga ni Dre na todo na ang ginawang pagtakbo. Nahawakan naman ni Derek Soko ang bola at dito na nga napatayo ang kanyang mga fans. Dito na nga rin ito tumalon papunta sa basket. Mahigpit niyang hinawakan ang bola gamit ang kanyang dalawang kamay at pagkatapos ay dito na niya idinakdak ito. Kumawala ang malakas na cheer para kay Soko. Nayanig din ang board dahil sa pagbitin niya at sa paglapag niya ay dito na nga ito kalmadong tumakbo pabalik sa side ng Kalapan. Napaseryoso na nga lang mga players ng ibang team na nanonood sa ginagawa ng Palawan Falcons, lalo na nga si Derek Soko. Normal na magiging ganito ang laro ng Palawan. Sila ang mas nangangailangan ng panalo sa pagkakataong ito. Sambit nga ni Rare at tumango naman si Calvin. Kumbaga, kahit matalo ang Kalapan dito ay sila pa rin ang number 1 sa standings. Kung iisipin nga ay pwede na lang na ipahinga ni Coach Isaiah ang kanyang mga starters para sa paghahanda sa semis. Dagdag naman ni Calvin na napatingin kay Ricky na ngayon ay nagpapatalbog ng bola. Iba rin ang will ni Derek na manalo ngayon. Parang hindi kagaya noong kalaban namin sila. Sabi pa nga ni Calvin sa sarili. 60-50 nga ang score at isang 5-0 run na ang sinimula ng Falcons na hindi pa nasasagot ng Kalapan City Blue Phoenix. Magaling ang Palawan sa depensa at kitang kita ko sa ginagawa nila. Sabi nga ni Ricky sa isip at sa paglampas niya sa gitna ay agad siyang nilapitan ni Derek. Napaseryoso tuloy siya ng bahagya dahil plano niya sanang putulin ang run ng Falcon sa pamamagitan ng isang biglaang press. Ito ba ang magiging pinakamahirap naming laban? Tanong pa nga ni Ricky sa sarili at nang umabante siya ay nasira ni Derek ang kanyang dribbling kung kaya napahawak siya sa bola. Dito nga ay nakita niya rin ang pagdating ni Ibanez at agad niyang ipinasa rito ang kanyang hawak. Ido-double team nila si Maki at si Ricky naman ay ayaw pakawalan ni Soko, kaya ako na muna ang bahala sa team natin. Sabi nga ni Ibanez sa sarili at sa paglapit sa kanya ni Yuson ay dito na nga siya umabante habang pinapatalbog ang bola. Naggitgitan sila kaso biglang huminto si Ibanez na naging dahilan upang mapalampas ang kanyang bantay. Isang magandang espasyo ang nabuo ng move na iyon, kaso nang tatalo na siya ay bigla siyang hinarangan ni Aguilar. Sugod, bulalas ni Reggie na nakaabang na ang kamay sa bola. Nakita niya ang pagabate ni Ibanez kaso nang humakbang siya ay nakita niyang tumalon ito sa ere. Isang fake ang ginawa nito na naging dahilan upang mahuli siya sa pagdepensa rito. Napakawalan nga ni Carlo ang bola kaso nagmintis ang kanyang bitaw dahil pagtingin niya sa kanyang tabi ay makikita naman si Derek Soko na nagawang sirain ng kanyang tira nang matamaan ito ng bahagya. Rebound, bulalas ni Carlo at napaseryoso na lang siya nang nasa harapan nili sina Yuson at De Guzman. Napangisi agad sina Aguilar at Lazaro habang si Derek naman ay kumaripas ng takbo papunta sa kanilang side.
Ang ilang supporters nga ng Kalapan na fans ng Divers ay napaseryoso dahil parang ibang Blue Phoenix daw ang naglalaro ngayon. Hindi raw ganito ang nakaraang game ng mga ito at kung magpapatuloy raw ito ay posibleng matalo sila sa Palawan. Nakuha ni Tank ang rebound at bago pa man siya bumaba ay agad niyang ibinato ang bola nang makitang si Derek ay tumatakbo na kaagad nang mabilis papunta sa kanilang side. Gumuhit ang bola sa court matapos iyon at nang paparating na ang bola kay Soko ay siya namang paglitaw ni Mendez para hampasin ito pabalik. Kaso eksakto namang dumating si Reggie Aguilar at napangisi ito kay Ricky. Isang 2 against 1 fast break ito at ang mga manonood ay napaseryoso dahil ano ba raw ang magagawa ni Mendez laban sa dalawang malaking manlalaro na kanyang pipigilan. Sina Maki at Ibanez nga ay agad na humabol kaso agad na ipinasa ni Aguilar ang bola kay Soko at sa pagsambot nito rito ay agad itong tumalon papunta sa basket. Idadakdak niya ang bola at nabigla na lang siya nang nasa ere rin si Mendez upang siya ay sabayan. Nasisiraan ka na ba ng ulo? You can't stop this dunk. Bulalas pa nga ni Derek at dito nga niya idinakdak ang bola. Kasabay rin nga nito ay ang pagbagsak ni Mendez na napaupo sa ilalim ng basket. Natulala na nga lang ang mga manonood dahil sa ginawa ni Mendez dahil ang bola ay tumalbog pabalik sa loob. Sumablay ang dunk ni Soko at ang referee naman ay agad na sumilbato para bigyan ng foul si Ricky Mendez. Napangiwi naman si Ricky dahil sa kanyang puwetan at nang lumapag si Soko ay napangiti siya ng pagmasdan ito. Ang lakas ng dunk na iyon. Sabi nga ni Ricky at si Derek ay napakuyom dahil hindi raw yata alam nito na nagmintis ang kanyang ginawa. Napamura na nga lang ang ilang manonood sa ginawa ni Mendez na ngayon ay agad na itinayo ni na Romero at Ibanez. Ano, okay ka lang? Talagang sumabay ka pa sa ginawa ni Soko ha? Bulalas ni Maki na parang isang kuya kay Ricky ng oras na iyon. Paano kung ma-injured ka? Okay lang naman kuya. Sinubukan ko lang kung mapipigilan ko si Sir Derek. Bulalas nga ni Ricky at nang marinig ito ni Soko ay napatingin din siya kay Reggie. He stopped my dunk. Isang sure dunk play iyon namin ni Reggie. Pero hindi ko na-execute. Sabi nga ni Derek sa kanyang sarili at naglakad na siya papunta sa free throw line. Napangiti naman ng marahan si Isaiah nang makita ang reaksyon ni Soko. Maging siya nga ay kinabahan sa ginawa ni Ricky kaso ano ba raw ang magagawa niya? Ganito raw talagang maglaro ang batang ito. Napaseryoso nga rin ng mga taga-Palawan nang magmintis ang unang free throw ni Derek Soko. Sa padalawa naman itong attempt ay napabox out agad si Tank dahil nagmintis pareho iyon na napakabihirang mangyari sa kanilang ace player. Tumalon nga si Tank at kinuha ang offensive rebound. Paglapag nga niya ay mabilis niyang niyakap ang bola at kasunod nito ay ang pagtalon niyang muli. Wala raw makakapigil sa kanya dahil siya ang pinakamalaki rito sa ilalim. Kaso nang kanyang iaangat ang bola ay nabigla siya nang may palad na pumigil dito. Napaseryoso siya lalo na ang mga manonood nang makita kung sino ito. Kami naman ang aatake. Sambit nga ni Mendez na mabilis na inagaw ang bola mula kay Tank at kasunod noon ay ang pagbato niya sa bola papunta sa kanilang side. Isang long pass iyon na dumiretso kay Romero na makikitang hinahabol na rin ni Soko. Nasambot ni Maki ang bola at dito na nga siya napaseryoso ng lampasan siya ni Soko. Makikita nga ang pagngisi ni Romero at walang takot siyang tumalon at ganoon din ang kalabang nakahabol sa kanya. Magaling ka raw, kung ganoon pigilan mo ito. Sabi nga ni Maki na biglang iniiwas ang bola mula sa pag-block ni Soko. Inilayo nga ng kanang kamay ni Maki ang bola at dito na nga niya ito pinakawalan na nagpaseryoso na naman sa mga manonood. Isang reverse layup nga ang ginawa ni Romero at sa paglapag nila ni Soko sa ilalim ng basket ay siya ring paglamo ng basket sa bola. Napangiti pa si Maki na nilampasan si Soko. Kasunod nga rin noon ay ang pagtalo nito para banggain ng paparating na si Mendez na tumalon din. Nice pass Ricky. Ang lupit ng reverse layup na iyon Kuya Maki. Ang mga players nga sa bench ng Kalapan ay napatayo na para mag-cheer sa kanilang mga kasamahan. Kanina lang ay pinapahanga ng Palawan ng mga manonood. Kaso sa isang iglap ay agad itong naglaho nang pakitaan sila ni Ricky Mendez ng mga unexpected plays. Ang pigilan ng dunk ni Soko at ang pigilan si Tank de Guzman. Sinong mag-aakalang magagawa ito ng 5'6" na si Ricky Mendez?
60 to 52 ang score at lamang pa ang Palawan. Kaso sa mga ginawang iyon ni Mendez, isang bagay ang naramdaman ng mga kasamahan niya. Oras na para sila naman ang umatake.